Itong kwentong maririnig ninyo ay hango mula sa mga totoong pangyayari. Naganap ito taong 1998. Nang mga panahong ito ay sobrang hirap ng buhay namin sa Negros. Nalulung pa ang tatay namin sa sugal. Napilitan tuloy akong huminto sa pag-aaral para magtrabaho. Wala na kasi kaming maaasahan sa kanya. Naaalala ko pa ang nangyari isang gabi. Pabagsak niya kasing binuksan ang pinto namin. Gulat na gulat pa nga kami ng kapatid ko. Tay, nandyan na pala kayo. Kanina pa namin kayo hinihintay eh. Halina po kayo, kumain na po tayo bago pa lumamig ang pagkain. Mauna na kayo. Tay, babalik na naman po ba kayo dun sa sugalan? Tay naman, kanina pa kayo dun ah. Hindi pa ba kayo nagsasawa? Wag mo nga akong pakialaman. Tay, umaga pa lang po nandun na kayo. Buong araw na po kayo dun ah. Wala na po kayong ibang ginawa kundi ang magsugal. Manahimik ka nga bata ka. Wag mo nga akong ginugulo ngayon. Mainit ang ulo ko. Kanina pa ako natatalo. Tay, nag-aalala lang po ako sa inyo. Hindi na po kasi tama ang ginagawa nyo. Hindi nyo na makontrol ang sarili nyo. Ni hindi nyo na nga maasikasong kumain eh. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Sa hindi pa ako nakakabawi. Pwede ba, Nina? Tigil-tigilan mo nga ako. Hindi ko na siya napigilan. Talagang umalis pa rin siya. Umuwi lang siya madaling araw na. Nagising na lang ako dahil ang ingay-ingay niya. Buwisit! Buwisit talaga! Pagka malas-malas naman! Alam mo bang nanalo na ako kanina? Tapos natalo pa! Tay, hinaan nyo naman po ang boses nyo. Hindi po ba kayo nahihiya sa mga kapitbahay natin? Alam nyo po ba kung anong oras na? Pasado 2:00 na po ng madaling araw. Natutulog na po si Karen. Bakit nagsungit-sungit mo? Kung umasta ka parang ikaw may-ari nitong bahay. Kala mo kung sino ka magaling. Kailangan mo talaga akong pagtaasan ng boses? Anong akala mo sa akin? Bingi? Tay, paano naman hindi ako maiinis sa ginagawa ninyo? Pagod na nga po ako sa trabaho at saka dito sa bahay tapos poproblemahin ko pa po kayo? Ang dami-dami ko nang ginagawa tapos dinadagdagan pa ninyo. May pasok pa po ako mamaya. Dapat nga nagpapahinga ako ngayon eh. Pero hindi ko magawa. Nagre-reklamo ka? Ganon? Ganon ba? Para yun lang ang dami-dami mo na sinabi. Bakit ikaw nung maliit ka, iyak ka ng iyak? Hindi mo nga ako pinapatulog sa kaiiyak mo eh. Nagreklamo ba ako? Bakit tay? Wala ba kayong isip? Hindi nyo ba alam na sumusobra na po kayo? Na hindi na tama ang ginagawa ninyo? Anong sabi mo? Bastos ka! Kailan ka pa natutong kausapin ng ganyan ng tatay mo? Bakit, tay? Hindi ba totoo ang sinasabi ko? Tay, puro na lang kayo sugal. Hindi nyo na kami inisip ng mga anak ninyo. Wala na nga po kayong pakialam sa amin eh. Sabihin nyo nga sa akin kung mali ba ako. Sinasagot-sagot mo talaga ako? Hindi mo na ako nirespeto. Anong karapatan mong pagsalitaan ako ng ganyan? Sumusobra na po kayo eh. Tay, halos araw-araw na lang po kayo nagsusugal. Pag may pera kayo, diretso na kayo dun. Hindi na kayo titigil hanggat hindi na uubos ang pera ninyo. Sinasayang nyo lang ang pera nyo, tay. Bakit? Pera ko naman ang pinangsusugal ko ah. Pera ko yun. Kaya ako ang bahalang gumastos. Tay, wala na nga po tayong kapera-pera. Minsan nga wala na tayong makain eh. Nakuha nyo pa rin unahin na lintik na bisyong yan. Buti sana kung pakonti-konti lang ang taya nyo, kaso hindi. Alam nyo po ba kung gaano kalaki ang nagagastos nyo dyan? Kaya nga ako nagsusugal eh, para magkapera ako. Pag nanalo ako, di marami na sana akong pera. Hindi mo ba naisip yon? Hindi mo naisip kasi bobo ka. Hayaan mo, bukas mananalo na ako para wala ka nang masabi. Tay, ano ba? Nakikinig po ba kayo? Talagang hindi kayo titigil eh. Ano po bang gusto niyo mangyari sa buhay natin? Ikaw kanina ka pa ha? Magdahan-dahan ka sa pananalita mo ha? Baka hindi ako makapagpigil kung ano magawa ko sa'yo. Tay, makinig naman kayo. Kulang na nga yung perang kinikita ko para sa atin. Madami na nga po tayong utang na hindi nababayaran. Ang hirap-hirap na nga po ng buhay natin, lalo nyo pa po pinapahirap. Tay, isipin niyo naman po kami ng mga anak ninyo. Ang dami-dami mong alam
Ang dami-dami mong sinasabi! Paano naman po hindi ko kayo pagsasabihan? Sumusobra na kayo. Mas marunong ka pa sa akin eh. Huwag mo nga akong tinuturuan sa kung anong dapat o hindi ko dapat na gawin. Tay, hindi niyo po ba napapansin? Ang dami-dami na po nating problema dahil sa bisyo ninyong yan. Manahimik ka! Ikaw ang problema. Ikaw ang malas sa akin eh. Kaya hindi ako nananalo. Kontra ka kasi ng kontra. Yan ang hirap sa inyo eh. Lagi na lang ako ang may kasalanan. Lagi na lang iba ang sinisisi ninyo. Tay, hindi nyo nakikita ang mga pagkakamali nyo. Gamitin nyo naman sana yung kukote nyo kahit minsan. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang sampalin niya ako sa mukha. Sa lakas ng sampal niya ay napaupo na lang ako sa sahig. Pero hindi pa siya nakontento sa isa. Sinampal niya pa ulit ako ng mas malakas. Nahilo pa nga ako. Natakot na ako noon. Wala na nga ako nagawa kundi ang umiyak na lang. Walang iya ka? Ang kapal na mukha mo para sabihin sa akin yan? Kung makaasa ka, kala mo kung sino ka? Kumita ka lang ng konti, naging bastos ka na. Ang yabang-yabang mo na. Bakit? May pinagmamalaki ka na ba? Linti ka? Saka ka na magyabang sa akin pag hindi ka na nakatira sa pamamahay ko. Tarantado ka! Hindi pa natapos doon ang mga ginawa niya. Ilang araw lang kasi mula noon ay meron na naman kaming pinag-awayan. Tay, nasan po yung perang nakatago dito sa aparador? Ba't nawawala dito ko lang naman nilagay yon? Abay malay ko. Wala akong alam dyan sa sinasabi mo. Tay naman, kailangan po natin ng perang yun. Kung alam niyo po kung nasaan, sabihin niyo na. Bingi ka ba? Sinabi ko na nga hindi ko alam. Ba't ba sa akin mo hinahanap? Hanapin mo dyan. Tay, hindi po ba kayo naaawa sa amin ng mga anak ninyo? Halos magkanda kuba na ako sa kakatrabaho para sa perang yun. Wala na po tayong kapera-pera, Tay. Tinitipid ko na lang po yun. Minsan nga po hindi na ako nanananghalian. Umiinom na lang po ako ng tubig. Tinitiis ko na lang din po ang sakit ng tiyan ko para makameno sa gastos. Alam niyo po si Karen, may babayaran daw siya sa eskwela. Siya na nga lang daw ang hindi nakakabayad. Hindi ko nga alam kung saan ako kukuha ng pambayad niya eh. Ang dami-dami na kasi nating utang. Wala nang nagpapahiram sa atin. Kung ano-ano na nga pong masasakit na salita ang sinasabi nila sa akin. Ba't ba ang dami mo sinasabi? Ang arte-arte mo. Bakit? Sa akala mo ba may magagawa ang pag-iyak-iyak mo dyan? Tay, kailangan ko po yung pera. Hindi ko nga alam. Ba't ba ang kulit-kulit mo? Sinabi ko ngang hindi ko alam. Hindi ko alam. Tanga ka ba? Tay, may nakailam po sa mga gamit ko. Ikaw lang po ang pwedeng gumawa nun. Huwag niyo namang ipagsugal ang pera. Nakikiusap po ako sa inyo. Ibalik niyo na po yun. Anak ka ng teteng. Pinagbibintangan mo talaga ako? Na sarili mong tatay? Ang kapal naman talaga ng mukha mo. Sinabi ko na ngang wala sa akin. Sa tingin mo talaga magagawa ko ang bagay na yon? Sinungaling ka! Tay, anong klaseng ama kayo? Ba't ninyo ginagawa to sa akin? Ba't pinahihirapan niyo ako ng ganito? Napansin ko na lang na tumapang ang mga tingin niya noon. Nang walang ano-ano'y hinawakan niya ako sa buhok ko nang madiin sa kanya pinaghihila. Parang gusto na niyang bunutin ang buhok ko sa sakit. Aray! Tay, bitawan po ninyo ako! Nasasaktan po ako! Tama na po! Talagang masasaktan ka sa akin, babae ka. Kakalbuhin talaga kita. Tarantado ka? Gagawin mo pa ako magnanakaw? Tama na po! Tama na! Ah! Sumusobra ka ng walang iya ka. Hindi mo na nga ginalang ang tatay mo. Minamaliit mo pa talaga ako. Anong gusto mong palabasin? Na masama akong ama, ha?
Na wala akong silbing magulang? Ganun ba? Hindi po! Hindi po! Palibhasa manang-mana ka kasi sa nanay mong bobo. Mga wala kayong utak. Sinabi ko na nga wala sa akin yung pere. Tapos ipagpipilitan mo pang hayop ka? Hindi ka marunong umintindi. Bobo ka kasi. Tay, ayoko na po! Bitawan niyo po ang buhok ko! Tama na po! Tarantado ka? Sarili mong tatay babasusin mo para lang sa katiting na perang yon? Wala kang utang na loob! Tay, tama na po, Tay! Napakawalang kwenta mong anak, alam mo ba yon? Hindi ko alam kung bakit ikaw pa naging anak ko. Kung alam ko lang na magkakaroon ako ng anak na gaya mong sutil, pinalaglag ka na lang sana namin ng nanay mo. Hindi ko kailangan ng anak na gaya mo. Mabuti pang mamatay ka na. Ikaw ang maala sa buhay ko! Itinulak niya pa ako ng malakas nun. Nasubsob tuloy ako sa sahig. Nasaktan talaga ako sa ginawa niya pero mas masakit ang mga narinig ko. Iba pala talaga kasi ang sakit pag sa bibig mismo ng magulang mo galing ang mga salitang yon. Ipinamukha niya kasi sa akin na wala akong kwenta at ginusto niya na hindi na sana ako nabuhay. Iyak na ako ng iyak noon kahit anong ampunas ang gawin ko sa mukha ko ay parang hindi ako mauubusan ng luha. Para niya akong sinaksak sa dibdib sa mga sinabi niyang yon. Sobrang sama talaga ng loob ko noon. Hindi na nga ako nagdalawang isip at agad-agad akong lumabas ng bahay. Medyo malalim na ang gabi noon pero itinuloy ko pa rin ang paglayas. Wala na akong balak na bumalik noon. Naisip ko na pumunta na lang sa bahay ng pinsan ko noon kahit medyo malayo. Pero habang nasa tabi ako ng kalsada, ay napansin ko na bigla na lang lumamig ang ihip ng hangin. Kinilabutan ako. Nagtayuan pa nga ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Kinutuban din ako ng hindi maganda noon. Nag-iisa pa naman ako. Maya-maya, napansin ko na lang na may tao na pala sa likod ko. Natakot ako. Unti-unti nang bumilis ang kabog ng puso ko. Hindi ko siya mamukhaan. Medyo malayo pa kasi siya at ang dilim-dilim pa sa lugar namin. Pero masama talaga ang kutob ko sa taong yon. May hinala kasi ako na sinusundan niya ako. Pero hindi ko lang ipinahalata at binilisan ko lang ang paglalakad. Nagulat na lang ako. Pagtingin ko kasi sa taong yon ay nakita ko siya na tumatakbo at papunta na sa akin. Sobra-sobra na ang kaba ko nun. Sigurado na ako noon na hindi talaga maganda ang balak niya sa akin, kaya kumaripas na rin ako ng takbo. Takot na takot talaga ako. Hindi ko na kasi alam talaga kung ano ang gagawin ko. Hanggang sa makakita ako ng isang bahay sa daan. Madalang lang ako magawi sa lugar na yon, kaya hindi ko na maalala noon kung sino ang nakatira doon. Pero hindi pa rin ako nagdalawang isip. Naabutan ko ang bahay na sarado at patay ang mga ilaw. Natakot nga ako na baka walang tao. Pero kinalampag ko pa rin ang pinto. Sumigaw rin ako ng sumigaw. Tulong! Tulungan niyo po ako! Buksan niyo po tong pinto! Pero walang sumasagot. Napatingin ako sa taong humahabol sa akin at napansin kong papalapit na siya. Halos maiyak na ako noon sa takot. Parang awa niyo na, buksan niyo po to! May tao pong humahabol sa akin! Tulungan po ninyo ako! Pakiusap! Nagulat na lang ako nang may biglang humawak sa aking kamay. Pagtingin ko ay nasa harap ko na nga ang taong humahabol sa akin. Isang matandang lalaki na sa tansya ko ay nasa 60 anyos. Nakakatakot talaga ang itsura niya nun. Nakaitim siyang damit at palda. Ang gulo-gulo naman ng buhok niya na parang hindi siya nagsusuklay. Hindi rin maganda ang amoy niya. Pero ang tumatak talaga sa akin ay ang nanlalaki at bilog na bilog niyang mata. Ganun na nga lang kung makatitig siya sa akin. Sino po kayo? Bitiwan niyo po ako! Ano bang kailangan niyo sa akin? Sinabi ng bitiwan niyo po ako! Huwag ka dito!
Hindi ka dapat dito! Umalis ka na! Umalis ka kayo din! May pagkakataon pa! Bilisan mo na! Ano pong sinasabi ninyo? Hindi ko po kayo maintindihan. Pakiusap lang, bitiwan niyo po ang kamay ko. Shh! Huwag kang maingay! Malalaman niya nandito ka! Hindi niya pwedeng alam! Delikado! Pakawalan po ninyo ako! Makinig ka! Sumama ka sa akin! Dalhin kita malayo! Kinilabutan ako sa sinabi niya. Hindi talaga kasi maganda ang kutob ko sa gusto niyang mangyari. Pinipilit pa naman niya ako. Kahit anong ang gawin ko noon ay ayaw niya pa rin tumigil sa kahihila sa kamay ko. Ayoko po! Hindi po ako sasama sa inyo! Tumigil na po kayo! Parang awa niyo na! Bitiwan niyo po ako! Huwag ka matigas ulo! Hindi ka nakaintindi! Sama ka sa akin! Gusto mo ba galit ako? Hindi nga po ako sasama! Ba't ang tigas-tigas ng ulo niyo? Tumigil na po kayo! Nakikiusap po ako sa inyo! Anong ginagawa mo sa kanya? Nagulat na lang ako nang may narinig akong sumigaw. Pagtingin ko ay may nakatayo ng babae sa harap ng bukas na pinto. Nasa mahigit 40 anyos na siya. Maganda siya at maayos manamit. Hindi ko siya kilala. Noon ko lang nakita sa lugar namin ang taong yon pero sa tingin ko ay mukha naman siyang mabait. Para na nga akong nabunutan ng tinik sa dibdib ng mga sandaling yon. Manang, tulungan niyo po ako. Balak niya po akong dalhin kung saan eh. Pigilan niyo po siya. Parang awa niyo na. Huwag kang lalapit. Balak mo pa akong kagatin ha? Salbahe ka. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Inday? Bitiwan mo siya. Hindi tama ang ginagawa mong yan. Ikaw, huwag kang makialam. Lumayo ka sa amin. Layo! Bakit? Anong balak mong gawin sa kanya? Bakit ayaw mo siyang bitiwan? Tinatakot mo yung bata. Nababaliw ka na ba? Manahimik ka! Huwag kang makinig sa babae yan! Lokohin ka lang yan! Sama ka na sa akin! Aalis tayo! Manang, tulong po! Ayoko po sumama sa kanya. Hindi ko po siya kilala. Baka mamaya kung anong gawin niya sa akin. Narinig mo ba yon? Sabi niya na nga na ayaw niya sumama sa'yo. Hindi ka ba nakakaintindi? Bitiwan mo na siya! Hindi! Hindi! Nagmamatigas ka pa talaga, ha? Pakawalan mo na siya ngayon din, kundi tatawag ako ng mga tanod para ipahuli ka! Natakot na po yata ang matanda. Binitiwan niya ako, saka tumakbo na po siya. Ayos ka lang ba, Inday? May masakit ba sa'yo? Oo, wala naman po. Maraming salamat po sa tulong niyo. Kung di dahil sa inyo, baka may nangyari na po sa akin na hindi maganda. Walang anuman. Pasensya ka na, natagalan akong lumabas. Nakatulog na kasi ako nagising lang ako nang marinig kitang sumisigaw. Pasensya na po sa istorbo. Hindi ko na po kasi talaga alam ang gagawin ko kanina. Natakot po kasi talaga ako. Huwag kang humingi ng tawad. Hindi mo naman yung kasalanan. Sino pala ang matandang yun na tanumpakay niya sa'yo? Akala ko nga hindi ka na niya bibitawan Hindi ko rin po alam Ngayon ko lang po siya nakita dito. Grabe po talaga yung takot ko kanina. Ganun ba? Bakit kaya ganun siya kumilos? Ang tapang-tapang niya pa naman. Para siyang asong ulol, biglang-bigla na lang nangangagat. May sira ba yun sa ulo? Hindi ko po alam pero kakaiba po talaga ang matandang yun. Ikaw naman kasi. Ano ba bang ginagawa mo rito sa labas ng mga ganitong oras? Buti na lang at naabutan kita. Ano po kasi, nagkasagutan po kasi kami ng tatay ko. Nasaktan po ako sa sinabi niya sa akin kaya lumayas ako. Ikaw namang bata ka? Tatay mo pa rin yun. Mabuti pa siguro kung umuwi ka na. Medyo malalim na rin ang gabi. Parang hindi ko po kaya. Masama pa po kasi ang loob ko sa nangyari. Sigurado din po ako na susumbatan niya lang ulit ako. Mag-aaway lang ulit kami kaya mas mabuti kung magpapalamig muna kami ng ulo. Paano ka? Saan mo balak pumunta? Buti sana kung di mapanganib dito sa lugar natin. Paano kung may mangyari ulit sa'yo? Pupuntahan ko po yung bahay ng tita namin. Doon na po muna ako magpapalipas ng gabi.
Hindi naman po yun masyadong malayo mula rito. Huwag po kayo mag-alala, mag-iingat naman po ako. Salamat po pala ulit sa tulong ninyo. Mauna na po ako. Teka, sandali. Kayo talaga mga kabataan, ang titigas na mga ulo ninyo. Kung gusto mo, dito ka na muna sa bahay ko. Talaga po? Oo, total mag-isa lang naman ako dito sa bahay. May isa pa namang kwarto rito. Hindi po ba ako makakaabala? Hindi naman. Nahihiya na po kasi ako sa inyo. Sobra-sobra ko na kasi kayong naiistorbo. Huwag mong isipin yon. Sino-sino pa bang magtutulungan kundi tayo-tayo lang ding magkakabaryo? Talaga po? Naku, hindi na po ako tatanggi. Maraming salamat po. Tatanawin ko po itong isang malaking utang na loob. Ano palang pangalan niyo, Manang? Mirasol. Ikaw, anong pangalan mo? Ako naman po si Nina. Manang, bago lang po ba kayo dito sa amin? Ngayon ko lang din po kasi kayo nakita rito. Oo, bagong lipat lang ako ng 1 linggo. O ano pa bang hinihintay mo? Pumasok ka na rito sa loob. Malamok pa naman dyan sa labas. Napakabait ni Manang sa akin. Kahit hindi niya pa ako ganon kakilala, ay hindi pa rin siya nangiming tulungan ako. Kinabukasan na ako nakauwi ng bahay namin, pero gaya ng inasahan ko ay mainit pa rin ang dugo ni tatay sa akin. Oh, kita mo nga naman. Nakuha mo rin palang umuwi. Ang lakas ng loob mo maglayas pero babalik ka rin pala dito. Napakabastos mo talagang bata ka. Wag mo akong tinatalikuran, kinakausap pa kita. Pasensya na po kayo. Yan ang hirap sa'yo. Ang taas-taas ng tingin mo sa sarili mo. Gusto mo ba yata lumuhod ako sa harap mo Hindi po. Ano hindi? Hindi ba't yun naman ang gusto mo? Ang maging sunod-sunuran kami sa'yo? Ikaw ang boss Wala po ako sinabing ganyan. Nako, kunwari ka pa. Ganyan naman ang ugali mo. Ang galing-galing mo nga Lahat ng sabihin mo, tama. Tay, hindi ba ipinaliwanag ko na po? Ay nako, tumigil ka. Ang aga-aga sinisira mo ang araw kung linti ka. Mamaya malasim pa ako dahil sa'yo Diyan ka na nga. Inis na inis talaga ako. Hindi talaga kasi siya nakikinig sa akin sa kahit anong sabihin ko. Pinuntahan ko na lang noon ang pinsan ko para maglabas sa kanya ng sama ng loob. Grabe naman yung si Tito. Daig pa niya ang bata sa katigasan ng ulo. Gusto mo ba kausapin ko siya, Manang? Huwag na, Day. Lalo lang yung maiinis sa akin. Sasabihin na naman niya nakuha ko pang magsumbong sa inyo. Alam nga namang hayaan na lang natin siya. Hindi naman tama ang ginagawa niya. Aabusuhin ka lang nun. Kesa naman sa lalo kami magkagalit. Kahit na ganun ang ugali niya, tatay ko pa rin siya. Pagpapasensyahan ko na lang. Ano bang gusto mo mangyari, Manang? Hihintayin mo na lang na lustayin niya lahat-lahat ng meron kayo hanggang sa magkabaon-baon na kayo sa utang. Hindi ko rin alam, Pilar. Nang mga sandaling yun ay napansin ko ang isang matandang lalaki na naglalakad. May pasan-pasan siyang sako sa likod. Nakakaawa ang itsura niya. Napakadumi niya at punit-punit pa ang suot na damit. Ang gulo-gulo din ang buhok niya at paulit-ulit niyang kinakamot. Parang wala talaga siya sa tamang katinuan. Kinabahan din ako. Sigurado kasi ako na siya ang matandang gumulo sa akin nun. Day, kilala mo ba yung matanda na yan? Ngayon ko lang kasi nakita yan dito sa baryo natin Yung matandang pulube? Hindi po, pero madalas ko pong nakikita yan dun sa kabilang purok. Pag-gala-gala lang daw po yan dun. Parang may sakit daw po siya sa pag-iisip. Bakit, Manang, may problema ba? May kasalanan kasi sa akin ang matandang yan. Bago ko pa maikwento kay Pilar ang mga ginawa ng matanda ay napatingin na siya sa akin. Kitang-kita ko pa nga ng manlaki ang mga mata niya. Nagulat na lang din ako. Bigla-bigla na lang kasi siyang tumakbo palapit sa amin. Parang papunta na sa atin ang matanda, Manang. Day, pigilan mo siya. Kaagad namang lumapit sa harapan ko si Pilar at hinarangan ng matanda bago pa siya makalapit sa akin. Day! Day! Nakita kita ulit! Mabuti na lang! Hanap sa'yo!
Akala ko kung ano na nangyari. Ano po bang kailangan ninyo? Mas kinabahan pa ako sa sunod niyang ginawa. Sinubukan niya pa kasing lumapit sa akin at tinangkapan niya akong hawakan sa braso. Diyan lang po kayo, Manong. Huwag po kayo lumapit. Gusto sana kitang kamustahin lang. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Anong gawa sa iyong babaeng yon? Nakalimutan niyo na po yata kung anong ginawa ninyo. Hindi ba't kayo nga tong nanalbahi sa akin? Hindi. Tinutulungan nga kita umiwas, pero tigas-tigas ng ulo mo. Sumama ka dapat sa akin. Delikado siya. Hindi po. Hindi ko po kailangan ng kahit anong tulong mula sa inyo. Mabuti pa po umalis na kayo. Ngayon na po. Hindi pa. May sabihin pa ako. Kinig ka naman sa akin. Ano pa po bang sasabihin ninyo? Ikaw, layo ka sa babaeng yon. Hindi mo siya kilala. Salbay siya. Lulukuhin ka lang niya. Masama siya tao. Kung ang sinasabi niyo po ay si Manang Mirasol, nagkakamali po kayo. Mabait pong tao si Manang. Hindi siya gaya ng sinasabi ninyo. Kaya kung pwede lang, huwag niyo na po uling sisiraan si Manang. Hindi ka nag-iintindi. Bakit ba ayaw mo sa akin maniwala? Saktan ka na taong yun. Salbahe siya. Salbahe. Naku, Manong, kung ano-ano na naman ang sinasabi ninyo, mabuti pa po umalis na kayo. Sinasayang niyo lang ang oras namin. Kausapin ko lang naman siya. May sabihin lang ako eh. Huwag na po matigas ang ulo ninyo. Umalis na po kayo kung ayaw ninyong isumbong namin kayo. Sige na po. Sa awa naman ng Diyos ay nakinig ang matandang lalaki sa pinsan ko at umalis na. Agad-agad ko namang ikinuwento sa kanya ang nangyari. Ginawa niya talaga yon, Manang? Sus, Ginoo, nakakatakot palang matandang yun. Buti na lang po at may tumulong sa'yo. Kaya nga. Kahina-hinala naman kasi talaga ang kilos ng matandang yun. Parang may mali sa kanya. Alam mo ba, Manang, may nakapagsabi sa akin na namataan daw nilang matandang yan na sumisilip sa bahay nila Manang Joan. Sinong Joan? Yung kaklase ko dati? Yung buntis? Opo, Manang. Hindi ba nakapagtataka? Manang, hindi naman sa tinatakot kita ha, pero paano kung hindi siya ordinaryong tao? Ano bang ibig mo sabihin? Opo, hindi kaya aswang siya? Yung mga kilos niya kasi parang ganon. Hindi kaya nandito yan sa atin para humanap ng mabibiktima? Mag-iingat ka, Manang ha. Kung tama ang hinala ko, tiyak na masama ang balak niya sa'yo. Sigurado rin ako na hindi ka niya tatantanan. Kinilabutan ako sa sinabi ni Pilar. Natakot talaga ako, hindi kasi biro ang sinasabi niya. Hindi na nawala sa isip ko ang matandang yon buhat nun. Isang araw naman, galing ako sa isang kakilala noon nang makasalubong ko si Manang Mirasol sa daan. Manang, kayo pala. Saan po ang punta niyo? Diyan lang sa tindahan, Day. Bibili sana ako ng gulay eh. Kamusta ka naman? Hindi ka na ba ginulo ng matanda? Ang totoo po niya, nakita ko ulit siya kahapon lang. Tapos kung ano-ano na naman po ang pinagsasasabi niya. Nag-aalala na nga po ako eh. Ang sabi po kasi sa akin ng pinsan ko baka aswang daw po ang matanda. Napalunok si Manang sa sinabi ko. Napansin ko rin na parang nanlaki ang mga mata niya sa takot. Bigla na lang din siyang namutla. Paano naman niya nasabi? May nakakita raw po kasi sa kanya na kakaiba ang kinikilos. Tapos hindi ba sobrang tapang niya? Kayang-kaya niyang manakit. Baka naman may sakit lang ang matanda kaya ganun siya kung umasta. Hindi naman totoo ang mga aswang-aswang na yan eh. Posible po ang sinasabi ninyo, pero masama po kasi talaga ang kutob ko sa kanya. Mag-iingat po pala kayo. Sigurado po kasi ako na hindi niya nagustuhan ang ginawa niyong pangingialam. Baka mapagbuntunan niya rin kayo. Ano ka ba, Day? Huwag mo naman ako tinatakot ng ganyan. Matatakutin pa naman ako. Pasensya na po kayo, Manang, pero ganito po talaga dito sa lugar namin. May mga bagay na mahirap talagang ipaliwanag, kaya kailangan na lagi kayong mag-iingat. Mas maigi na po yun. Nagulat na lang ako. Habang nag-uusap kami ni Manang, ay kitang-kita ko nang lumitaw ang matandang lalaki mula sa damuhan.
Pasugod na siya sa amin ang oras na yon at parang galit na galit siya. Manang, tumabi po kayo! Sobrang bilis na mga pangyayari at wala na akong nagawa. Kitang-kita ko nang hawakan niya sa buhok si Manang at pinaghihila. Napasigaw na nga lang siya sa sakit. Walang hiya ka! Walang hiya! Anong sinasabi mo kay Inday? Hayop ka! Niloloko mo siya! Sama ka! Sama ka! Tumigil po kayo! Tama na! Sobrang lakas pa naman ng matanda at ayaw talagang bitiwan si Manang. Hinila ko pa siya ng malakas para lang mailayo siya. Napaupo siya sa lupa pero agad-agad siyang bumangon at akmang susugod na naman pero naitulak namin siya ni Manang. Tumigil na po kayo! Day! Bakit ka lapit sa kanya? Wag! Wag! Gulo niya lang isip mo! Hindi mo alam kung anong klase tao siya! Tama na po! Ayoko makinig sa mga sinasabi ninyo! Umalis na po kayo! Pero... Umalis na po kayo! Ikaw babae ka! Layuan mo, Inday! Sinasabi ko sa'yo, huwag ka nang lapit sa kanya! Nang makaalis ang matanda ay agad-agad kong inasikaso si Manang Mirasol. Ayos lang po ba kayo? Oo, ayos lang. Salamat. Manang, mag-iingat po kayo. Narinig niyo naman po ang mga sinabi niya kanina. Galit na galit po siya. Oo, huwag ka mag-alala. Mag-iingat naman ako. Hindi pa rin tumigil ang matandang yon sa mga pinaggagawa niya. Naaalala ko pa nga ang nangyari naman isang hapon. Nasa bahay ako ng pinsan ko ng araw na yon. Nawawala ang alaga nilang manok kaya tinulungan ko siyang hanapin. Kung saan-saan kami naghanap pero hindi namin nakita. Naku Day, wala na talaga yung manok ninyo. Sigurado ako may nagnakaw na nun. Sa susunod, ilagay nyo na lang sa kulungan. Oo nga, Manang. Ganun na kasi talaga ngayon. Sa hirap ba naman ng buhay? Kahit ano na gagawin ng tao, kahit masama. Wala na silang pakialam. Umuwi na tayo, Pilar. Paggabi na kasi. Teka, sandali, Manang. Tingnan mo yun, oh. Hindi ba siya yung matanda na gumugulo sa'yo? Siya yun, di ba? Oo nga, ano kayang ginagawa niya rito? Teka, may hawak siyang manok ah. Ganun ba yung manok na sabi mong nawawala? Opo, Manang. Ganun na ganun. Luko-luko talaga ang matandang yun. Halika, Manang, lapitan natin siya. Medyo nag-aalangan pa ako noon sa balak niya. Kaso nagmamadali na ang pinsan ko kaya wala na ako nagawa kundi ang sundan siya. Sinigawan ni Pilar ang matanda pero bigla-bigla na lang itong tumakbo na animoy tatakas. Napalingon siya sa amin nang tawagin ni Pilar kaya sigurado akong narinig niya ang pinsan ko. Pero imbes na huminto ay mas binilisan pa niya ang takbo. Sobrang bilis pa rin niya kahit matanda na siya. Nahirapan nga kaming habulin siya. Manong, kanina ko pa sinasabi sa inyo na tumigil kayo pero ba't di kayo nakikinig? Yan pong manok na hawak-hawak nyo, anong balak nyo dyan? Ba't nyo kinuha at itatakbo nyo pa? Anong sa inyo? Huwag ka nga sinungaling. Sa amin po ang manok na yan. Ibigay nyo po sa akin yan. Anong hindi? Ibigay nyo po sa akin yan. Bibilang po ako hanggang 3. Kundi isusumbong ko kayo. Pero pilit pa ring nagmatigas ang matanda. Lumapit na nga si Pilar para sana kunin ang manok. Kaso naging bayolente na naman ang matanda na parang mangangagat. Kinabahan talaga ako sa mga kilos ng matanda. Ang tigas-tigas naman po ng ulo nyo. Hindi nga po yan sa inyo eh. Alaga po namin yan kaya ibalik nyo na. Ano ba? Hindi po ba kayo marunong umintindi? Nagulat na lang kami sa sunod na nangyari. Bigla-bigla na lang kasing kinagat ng matanda ang buhay na manok. Kinilabutan ako sa ginawa niya. Para akong binabangungot ng gising ng sandaling yon. Tumalsik at kumalat pa ang dugo ng manok sa mukha at bibig ng matanda. Pero paulit-ulit niya pang kinagatan ang manok. Para talaga siyang gutom na gutom. Sa puntong yon ay may nakakita na sa ginawa niya at tinulungan kaming suwayin ang matanda. Hanggang sa bitiwan din niya ang manok at tumakas. Pero patay na ang manok. Tad-tad kasi ito ng sugat at nabali pa ang leeg.
Lalo patuloy ako natakot sa matandang yun. Pero hindi pa rin tumigil ang matanda sa panggugulo niya. Nag-away kasi ulit kami ng tatay ko isang gabi. Lumayas ako ulit nun pero sa daan ay nakakaramdam na ako ng hindi maganda. Nang walang ano-ano'y lumabas siya sa likod ng isang puno at dali-dali akong nilapitan. Gulat na gulat talaga ako. Ang lakas pa nga ng kabog ng dibdib ko. Wala na akong nagawa nun para bang inaabangan niya kasi ako. Ano po bang problema ninyo? Bakit ba ayaw ninyo akong tantanan? Ano bang kasalanan ko sa inyo, ha? Paano naman po ako makikinig sa inyo? Eh kung ano-ano ang mga pinagagagawa nyo, paano ko naman kayo pagtitiwalaan? Huwag niyo po akong hahawakan. Lumayo po kayo sa akin. Umalis na rin po kayo. Parang awa nyo na. Ayan ka na naman eh. Kayo po itong matigas ang ulo. Ilang beses ko bang sasabihin na umalis na po kayo at lubayan nyo na po ako? Bakit ba lagi nyo nalang sinisiraan si Manang? Wala naman po siyang ginawa sa inyo ah. Ba't kayo galit na galit sa kanya? Sigurado ako na puro kasinungalingan lang ang mga sinasabi niya noon, kaya hindi ko talaga siya pinakikinggan. Kaso parang wala talaga siyang balak na tumigil noon, kaya tumakbo na ako. Pero hinabol niya pa ako at hinawakan ako sa kamay. Itinulak ko ang matanda ng paulit-ulit hanggang sa matumba siya. Doon na ako nakatakbo. Pero wala talagang balak ang matanda na tumigil. Nakita ko kasi na hinahabol niya talaga ako. Takot na takot talaga ako noon. Ang bilis-bilis ng kabog ng dibdib ko. Pero nakakita ako ng tao at dali-dali kong nilapitan. Nang malapit na ako ay saka ko palang napansin na si Manang Mirasol pala yon. Medyo naibsa na ang takot ko. Manang! Manang! Mabuti na lang po at nakita ko kayo. Huminahon ka, Day. Anong nangyari? Bakit ka tumatakbo? Yung matanda po kasi, hinahabol niya po ako. Ayun po siya oh, nakatingin sa atin mula dun sa malayo. Punong-puno ng galit ang itsura niya. Nakakatakot po. Ay, ayun. Buti na lang at umalis na rin. Walang hiya talaga yung matandang yan. Talagang hindi ka niya titigilan. Ano kayang kailangan niya sa'yo? Ayoko na pong isipin. Sigurado po ako na wala naman siyang balak na maganda. Manang, nakikiusap po ako sa inyo. Baka po pwedeng sa inyo na muna ulit ako makitulog ngayong gabi. Parang awa niyo na po, Manang. Oo, Day, walang problema. Pinatuloy ulit ako ni Manang sa bahay niya. Ipinaghanda niya pa nga ako noon ng makakain. Hiyang-hiya na ako sa kanya. Hindi ko na po alam kung paano ko kayo pasasalamatan sa dami ng tinulong niyo sa akin, Manang. Maraming salamat po talaga. Wala yon. Halika na, kumain na tayo. Kaso, nagulat ako sa hinain niyang pagkain. Parang hindi kasi naluto ng mabuti ang pagkain na yon. Napansin ko nga na mapula-pula pa ang karne. Malansa pa nga ang amoy nun. May isa pa siyang hinain nun na puro naman laman loob. May mga bituka, atay at kung ano-ano pa. Tulad din ng una niyang hinain ay hilaw din yon. Sasabihin ko pa lang sana na hilaw ang mga niluto niya. Pero nagsimula na siyang kumain. Parang sabik na sabik talaga si Manang. Sarap na sarap talaga siya nun. Ang laki pa nga ng mga kagat niya nun. Subo pa siya ng subo ng malalaking tipak at halos di nang umunguya. Tumutulo na rin ang laway ni Manang pero hindi niya lang pinapansin. Kain lang siya ng kain. Ang bilis-bilis niya talagang kumain na para bang aagawan siya ng kung sino. Gutom na gutom yata siya noon. Parang hindi kumain ng ilang araw. Nawala na ako ng gana noon. Para na nga akong maduduwal. Hindi ko talaga kasi masikmura ang ginagawa niya. Maya-maya ay napansin ni Manang Mirasol na hindi ako kumakain. Kaya bahagyang tumaas ang kanyang boses nang pagsabihan ako. Bakit hindi ka kumakain? Alam mo, hindi magandang ugali yan. Kung may pagkain, dapat kumain ka. Pasensya na po, Manang. Parang masama po kasi ang pakiramdam ko. Parang wala akong ganang kumain. Huwag kang bastos, kumain ka. Huwag mo nang hintayin na magalit pa ako sa'yo. Kakain ka ba o hindi?
Hindi ko alam kung bakit pero bigla-bigla na lang nagbago ang ugali niya. Ang tapang niya kasi, kaya kahit ayaw ko ay sinubukan kong tikman ang luto niya. Pero nang maamoy ko pa lang ang niluto niya ay halos masuka na ako sa sobrang lansa. Hindi ko talaga kayang kumain nun kahit anong gawin ko. Pasensya na po, Manang. Parang hindi po kasi naluto ng maayos ang pagkain. Ganun ba? Bakit hindi mo naman agad sinabi sa akin? Pasensya ka na, Day. Sige, lulutuin ko na lang ulit. Saglit lang ha, isasalang ko ulit sa apoy. Nang matapos ng lutuin ulit ang pagkain na yon ay naging maayos na ang pagkakaluto at wala nang naging problema. Dati naman ay tahimik sa lugar namin pero ng mga araw ding yon ay bigla na lang nagkaroon ng problema. Kung ano-ano kasing kwento ang kumalat noon sa lugar namin. Minsan nga ay naabutan ko ang pinsan ko na nakikipagchismisan. Dahil nandyan ka lang pala, kanina pa kita hinahanap. Ano ba yan ang aga-aga chismis na agad ang inaatupag mo? Pasensya ka na, Manang. May kinuwento kasi sa akin si Manang Tess. Alam niyo po ba ang nangyari kay Tatang Kadyo? Oh, bakit? Ano nangyari sa matanda? Yung mga alaga niya kasing kambing, napapansin daw niya na lagi daw nababawasan. 3 kambing na nga niya daw ang nawawala eh. Tapos sinubukan daw niyang hanapin. Nakita na lang daw niya malapit na sa gubat. Tad-tad daw ng sugat. Tapos may malaking hiwa sa tiyan. Naglabasan pa nga ang laman loob eh. Hindi po ba parang nakapagtataka? Totoo ba yan? Napakawalang yan naman ng taong gumawa nun. Hindi lang po yan. Nung isang gabi lang daw po, nagising sila kasi ang ingay-ingay ng mga kambing. Nagmamadali daw po na lumabas si Tatang Kadyo. Tapos naabutan daw niya na may taong sobrang itim nun sa bakuran nila. Tapos kagat-kagat daw niya yung kambing. Sinigawan daw niya tapos tumakbo daw. Ang bilis-bilis daw tumakbo. Hindi na niya naabutan. Nung tingnan niya naman yung kambing, patay na. Nabutas na daw po ang katawan. Sus, Ginoo, totoo naman kaya ang sinasabi ni Mang Kadyo? Baka nagkamali lang siya ng nakita. Alam mo naman ang matandang yon, mabisyo. Hindi kaya nakainom siya ng araw na yon kaya kung ano-ano na lang ang nakita niya? Hindi daw po, Manang. Siguradong sigurado daw po talaga ang matanda sa nakita niya. Takot na takot daw po siya nun. Lahat din po ng mga kabaryo naniniwala sa maitim na nilalang. Sabi nila aswang daw po yun. Manang, ginugulo pa rin ba kayo ng matandang pulubi? Manang, natatakot ako. Paano ko siya nga may gawa nun? Parang wala namang ibang pwedeng gumawa nun kundi siya. Tapos yung kilos niya nitong mga nakaraang araw, mas kahina-hinala pa. Masama na talaga ang kutob ko sa kanya. Natatakot din po ako baka kasi ulitin pa ng matandang yun ang ginawa niya sa alaga namin. Ang totoo niyan, ginulo niya na naman ako nung isang gabi lang. Ayaw niya talaga akong tantanan. Anong gagawin ko? Ang sabi po kasi sa akin ni Manang Tess, magsaboy daw ako ng asin sa gilid-gilid ng bahay namin. Tapos magsabit din daw po ako ng bawang. Maglagay din daw po ako ng bawang sa bulsa kapag lalabas ako ng bahay. Takot daw ang mga aswang sa amoy nun. Ganon din ang gawin niyo, para hindi niya na kayo malapitan ulit. Sinunod ko naman ang sinabi ng pinsan ko, pero hindi ko pa rin naiwasan na mag-alala dahil lalong dumalas ang napapabalita nung pag-atake ng aswang sa lugar namin. Sobra din akong natakot sa nangyari nung isang araw. Tandang-tanda ko pa yon. Pasado 6:00 pa lang noon at kauuwi ko lang ng bahay nang mapansin ko ang matanda na nasa bintana pala namin at sinisilip ang loob ng bahay. Ano pong ginagawa ninyo? Sagutin niyo po ang tanong ko, ano pong ginagawa niyo dyan? Manong! Manong, hindi ko alam kung mahinalan talaga ang ulo ninyo o nananadya lang kayo. Pero utang na loob, tumigil na po kayo. Nakikiusap ako, maawa naman kayo sa amin. Ano pa po bang hinihintay ninyo? Umalis na po kayo kung ayaw niyong masaktan. Hindi po ako nagbibiro. Wala po akong panahon para makinig sa mga kasinungalingan ninyo. Kaya kung pwede, umalis na kayo. Pero ayaw talagang makinig ng matanda. Nakatayo lang siya at para bang malalim ang iniisip. Hindi na ako nagsayang ng oras. Dali-dali akong pumasok ng bahay. Kumuha ako ng bawang at asin pati na rin ng itak. Tinanong pa ako ng kapatid ko noon kung ano ba ang nangyayari at bakit daw ako sumisigaw.
Sinabihan ko lang siya na huwag siyang lalabas at saka ko binalikan ang matandang yon. Nang makita niya ako ay siya na mismo ang agad-agad na tumakbo palayo. Dahil nakakaalarma na talaga ang mga ginagawa ng matandang yon, ay napilitan akong isumbong siya sa barangay. Pero mas nakakatakot pa ang nangyari ng mga sumunod na araw. Paggabi kasi ay nagigising na lang ako dahil sa mga kakaibang tunog na naririnig ko. Para yung galing sa isang mabangis na nilalang. Napapansin ko na rin noon na parang may umaaligid sa bahay namin. Nababahala na tuloy ako para sa kaligtasan ng kapatid ko. Kaya pinuntahan ko si Manang Mirasol upang humingi ng tulong. O Day, ikaw pala. Kapatid mo ba ang kasama mo? Napadalaw kayo. Opo, ano kasi, kakapalan ko na po ang mukha ko. Hihingi po ulit sana ako ng pabor sa inyo, Manang, kung pwede lang. Ano ka ba, Inday? Para ka namang iba sa akin. Matatanggihan ba kita? Sabihin mo lang kung ano ang maitutulong ko. Salamat po talaga, Manang. Pwede po bang dito na muna kami matulog ng kapatid ko? Yun lang naman pala. Bakit naman hindi? Halina kayo sa loob. Pasensya na po talaga kayo, Manang. Naaabala ko na naman po kayo. Ano ka ba? Wala nga yun. Bakit pala naisip ninyong pumunta rito? May problema ba? Nag-away na naman ba kayo ng tatay mo? Hindi po. May iba po kasing problema. Alam niyo naman po yung mga bali-balita rito sa atin, di ba? Nitong mga nakaraang araw kasi, may naririnig po ako mga kakaibang tunog sa bahay namin. Tapos may napapansin din akong tao na parang umaaligid sa bahay namin paggabi. Natatakot po ako, baka kasi yun po ang sinasabi nilang aswang. Wala po kasi ang tatay namin sa bahay kaya nag-aalala po ako. Problema nga yan. Nakikilala ba ninyo ang taong yun? Hindi po ako sigurado. Madilim na kasi sa labas nung makita ko siya. Pero may hinala ako sa kung sino yun. Sino? Yung matandang nanggugulo sa akin, siya po yun. Malakas po ang kutob ko. Ayaw niya po talaga kaming patahimikin. Paano mo naman nasabi? Ay ano ba nangyari? Sinaktan ka ba niya? Sa awa ng Diyos, hindi naman. Napigilan ko po siya. Alam niyo po sinisiraan niya pa nga kayo eh. Ang sabi niya sa akin, kayo daw ang pumatay sa mga kambing. Walang hiya talaga ang matandang yon. Salbahin na nga, sinungaling pa. Mabuti pa siguro kung isumbong na natin siya sa barangay. Palala na siya ng palala eh. Hindi natin alam kung ano pa ang pwede niyang gawin sa susunod. Ginawa ko na po. Isinumbong na namin siya. Ang sabi naman sa akin ni Kapitan, aaksyon na nila agad. Kaso hindi pa rin siya tumitigil. Ganun ba? Huwag ka mag-alala, Day. Magiging ayos din ang lahat. Sana nga po. Hindi talaga ako makatulog ng gabing yon. Ang dami ko kasing iniisip, lalo na ang matanda. Hindi na kasi matapos-tapos ang problema namin sa kanya. Madaling araw na nang may napansin akong kakaiba. Bigla ko na lang kasing narinig ang masamang tunog gaya ng naririnig ko sa bahay namin. Kinilabutan ako noon. Hindi ko nga alam paano pero nalaman yata ng nilalang na yon ang paglipat namin at nasundan kami. Napakaingay pa naman nun at parang wala nang balak na tumigil. Hanggang sa magising na rin ang kapatid ko, takot na rin siya nun. Kaya pinuntahan ko si Manang sa kwarto niya para tanungin kung ano ang gagawin namin. Kung ano ang takot ko ng mga sandaling yon ay dumoble pa. Wala kasi siya sa higaan niya. Hinanap ko rin siya sa buong bahay pero hindi ko talaga siya nakita. Ganon na lang ang kaba ko ng mga oras na yon. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko. Naisip ko kasi na baka nasa labas siya ng bahay at pupwede siyang atakihin ng nilalang na yon. Ang bilis-bilis na ng kabog ng dibdib ko. Ayaw ko sanang lumabas nun pero hindi ko naman siya pupwedeng pabayaan. Kaya napilitan pa rin ako na hanapin siya. Kinausap ko lang ang kapatid ko bago ako lumabas. Sinabihan kong huwag siyang aalis doon. Sakto namang paglabas ko ay tumigil na ang kakatuwang tunog. Kahit papano ay nagkaroon na ako ng lakas ng loob. Wala na akong sinayang na oras noon. Baka kasi nasa paligid pa rin ang nilalang na yon kaya gusto ko na talagang mahanap si Manang sa lalong madaling panahon. Nahanap ko si Manang Mirasol sa harap ng bahay.
Nakahinga na ako ng maluwag nun. Pero napansin ko na parang may kakaiba na sa kanya nun. Nakatayo lang siya at parang tulala. Lalapitan ko na nga siya. Kaso nagulat na lang ako sa sunod niyang ginawa. Narinig ko kasi ang parehong ungol na narinig ko nun. Hindi ako pwedeng magkamali. Kitang-kita ko kasi na siya ang may gawa nun. Humihinga na rin siya ng malalim nun na parang galit na galit. Papunta na rin siya nun sa kalsada kahit wala naman siyang suot na tsinelas. Takang-taka talaga ako sa mga kinikilos niya kaya naisip ko siyang sundan. Nagmamadali siya nun para siyang may hinahabol hanggang sa mapansin ko na pumasok siya sa isang lugar na maraming kabahayan. Masama na talaga ang kutob ko nun pero sumunod pa rin ako. Nagtago ako nun sa tabi ng isang bahay at nagmasid. Nakita ko siya sa harap mismo ng isang bahay habang tinatahulan siya ng isang aso. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya nun. Sigurado kasing malalagay siya sa alanganin sa ginagawa niya. Naisip kong sabihan siya pero bago ko pa magawa ay bigla-bigla na lang siyang tumuwad. Nagulat talaga ako. Parang tumalon pa nga ang puso ko sa kaba. Ni hindi rin sumagi sa isip ko ang sunod niyang ginawa. Sinugod niya kasi ang aso at pinagkakagat. Hindi talaga ako makapaniwala sa nakikita ko noon. Hanggang sa mapatay niya na ang aso pero hindi pa siya nakontento. Sinakmal niya pa kasi yon sa tiyan. Halos masuka na ako sa ginawa niya. Hindi ko na masikmura ang ginagawa niya kaya bala ko na sanang umalis. Nang hindi sinasadyang matabig ko ang isang balde. Kabadong-kabado ako noon. Ang ingay-ingay kasi ng balde at siguradong narinig niya. Hindi na ako nakagalaw mula sa pinagtataguan ko. Parang sasabog na ang puso ko noon sa sobrang takot. Lalo pa nang marinig ko ang mga hakbang niya na mistulang papalapit. Sino yan? May tao ba dyan? Sino ka? Magpakita ka sa akin! Aba't tumatakas ka pa, ha? Bumalik ka dito, oy! Hoy! Tumigil ka sabi! Narinig ko siyang galit na galit habang tumatakbo akong palayo. Pero hindi naman ako tanga para gawin ang sinasabi niya. Binilisan ko na ang aking pagtakbo. Pero nang mapalingon ako ay agad ko siyang napansin. Tumatakbo siya gamit ang mga kamay niya at paagaya ng sa aso. Napakabilis niyang tumakbo at alam ko noon na hindi ko talaga siya matatakasan. Nanlaki na lang din ang mga mata ko noon. Bigla-bigla na lang kasi akong sinalubong ng matandang pulubi. Inaya niya akong sumama sa kanya. Hindi na ako nagdalawang isip noon na sundan siya. Pumunta kami noon sa likod ng isang nakaparadang sasakyan at nagtago. Hindi naman nagtagal at dumating din si Manang. Kaso sa ibang daan na siya pumunta. Doon pa lang ako nakahinga ng maluwag. Pasensya na po kayo, Manong. Hindi ko naman po alam. Hindi ko po inakala na ganun pala ang mangyayari. Opo, tama po kayo. Pasensya na po kayo kung hindi ako naniwala sa inyo. Kung magagalit po kayo sa akin, ayos lang po. Kayo naman po kasi, kahina-hinala po kasi talaga ang mga kilos nyo nun. Lalo na po ang lagi nyong pagsunod sa akin. Pasensya na po talaga, pero paano nyo po nalaman na siya nga ang aswang? Dapat po noon pa, ipinaliwanag nyo na sa akin ang bagay na yan, o sa ibang tao. Labis akong nalungkot nun. Wala kasi akong kaalam-alam na ang hirap-hirap pala ng pinagdaanan ng matanda. Dumagdag pa ako sa mga taong umalipusta sa kanya. Saka ko palang naalala na naiwan ko ang kapatid ko sa bahay ni Manang Mirasol. Parang nanlambot ang mga tuhod ko sa takot. Pasensya na po, Manong. Kailangan ko na pong umalis. Kailangan ko pupuntahan ng kapatid ko. Naiwan ko po siya sa bahay ni Manang Mirasol eh. Kailangan ko na pong umalis bago pa siya mauna sa akin na makabalik. Hindi na po. Salamat po pero kaya ko na po ang sarili ko. Alam ko na po ang gagawin. Mas mahihirapan lang ako magpaliwanag pag nandun kayo. Wala na akong sinayang na panahon noon. Binilisan ko ang takbo. Hingal na nga ako nang makarating ako doon. Nagulat na lang ako. Pagpasok ko kasi sa bahay ay nadatnan ko na nandun na pala si Manang.
Hinihintay niya pala ako at mukhang hindi siya natutuwa. Manang, gising pa pala kayo? Ba't di pa kayo Saan ka galing? Tiningnan niya talaga ako ng nakakatakot. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ako pero kulay pula ang mata niya nun. Sa sobrang nervyos ko nga ay hindi na ako makapagsalita ng maayos. Ha? Sagutin mo ang tanong ko. Saan ka pumunta? Anong nalaman mo, ha? Sabihin mo. Ano po bang ibig niyo sabihin? Hindi ko po... Sumagot ka! Wala po. Wala po talaga. Kung wala kang nalaman, anong ginagawa mo sa labas? Hinahanap kita sa buong paligid pero hindi kita nakita. Ang tagal-tagal mo pang bumalik. Akala ko ba nag-aalala ka dahil sa matanda? Pero nakuha mo pang lumabas ng alanganing oras? Saan ka nagpunta, ha? Huwag ka magsisinungaling. Ang totoo po niyan, lumabas lang po ako kanina para umihi. Nagulat lang po ako kasi pagtingin ko, nasa likod ko na po ang matanda. Hinuli niya po ako, tapos hinila niya ako palayo. Sumisigaw po ako ng tulong pero hindi niyo po yata ako narinig. Sobrang lakas niya po, wala na ako nagawa. Balak niya po akong dalhin kanina sa gubat. Mabuti na nga lang po nakatakas ako. Totoo ba yung sinasabi mo? Opo, bakit naman po ako magsisinungaling sa inyo? Pasensya ka na at napagtaasan kita ng boses. Nag-alala kasi talaga ako sa'yo. Pasensya na rin po kayo. Lintik talaga yung matandang yon. Sa susunod na makita ko ang taong yun, sinusumpa ko, mapapatay ko talaga siya. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Sa itsura kasi ni Manang noon ay tiyak na hindi talaga siya nagbibiro. Kinabukasan ay pinuntahan ko na agad ang kapitan namin para ibalita ang nalalaman ko. Papasok na ako noon ng barangay nang bigla na lang may humila sa akin. Galit na naman siya noon. Manang, kayo pala. Ano pong ginagawa niyo rito? Ako dapat ang magtanong sa'yo niyan. Anong ginagawa mo rito? Magsusumbong ka? Opo, hindi ko po kasi pwedeng baliwalain ang ginawa ng matanda. Kailangan po nilang malaman. Sige, sasamahan kita. Ay, hindi na po. Nakakahiya naman, baka may gagawin pa po kayo. Hindi mo ba ako narinig? Sasamahan nga kita. Bakit ayaw mo? Ay, hindi po. Ay, tara na po. Wala na ako nagawa nun kundi magsinungaling. Nang mga araw na yon ay napansin ko rin na malaki ang ipinagbago ng ugali ni Manang. Pasado 6:00 ng isang gabi, naghahapunan na kami noon nang makarinig ako ng katok sa pinto. Ang akala ko ay si tatay na yon kaya hindi na ako nagdalawang isip na buksan. Gulat na gulat ako. Si Manang Mirasol kasi ang tumambad sa harapan ko. Manang, kayo po pala. Ano pong sa atin at napadalaw kayo? Binibisita ka, masama ba? Hindi naman po pero biglaan po kasi. Wala man lang kayong pasabi. Bakit hindi ka na dumadaan sa bahay ko kagaya ng dati? Pasensya na po, busy lang po kasi ako sa trabaho. Ganun ba? Bakit pakiramdam ko iniiwasan mo ko? Hindi po, paano nyo naman nasabi? Kutob ko lang. Parang may kung ano ka ring hindi sinasabi sa akin Hindi po totoo ang mga sinasabi ninyo. Bakit ko naman po gagawin yun? Ba't parang kinakabahan ka? Tingnan mo, butil-butil na ang pawis mo. Tapos kanina ka pa nauutal. Ano po, masama lang po kasi ang pakiramdam ko. Ganun ba? Opo, may iba pa po kayong kailangan? Ang totoo niyan, ako naman ang may hihinging pabor sa'yo. Sabihin niyo po, titingnan ko po kung anong magagawa ko. Hindi ko kasi mahanap ang alahas ko. Tulungan mo akong maghanap. Pasensya na po, Manang, pero pinagbabawalan po ako ni tatay na lumabas. Alam niyo naman po yung mga balita. Tinatanggihan mo ako? Pasensya na po talaga. Babawi na lang po ako sa susunod. Sige po, umalis na po kayo. May gagawin pa po kasi ako. Ba't parang gustong-gusto mo nang umalis ako? Bakit mo ako pinagsasara ng pinto, Nina? Pinagtatabuyan mo ba ako? Naku, hindi po. Kailangan ko talaga ng tulong mo. Mahalaga kasi sa akin ang kwintas na yon. Pasensya na po kayo. Sige na, Day. Sandali lang naman tayo Pag nahanap na natin, pwede ka nang umuwi.
Gusto ko po talagang tulungan kayo pero hindi ko naman... Puro kadahilan! Nagulat na lang ako kasi napakatapang ng tingin niya sa akin. Nanlilisik ang mga mata niya at punong-puno ng galit. Para bang may ginawa akong bagay na hindi niya nagustuhan. Gumapang na ang takot sa sistema ko. Pakiramdam ko ay lalapain ako ni Manang Mirasol kapag hindi ko siya pinagbigyan sa gusto niya. Pero ang pasigaw niyang boses ay bigla na lang naging mahinahon. Inday naman, ngayon lang naman ako hihingi ng pabor sa'yo. Hindi mo man lang ako mapagbigyan. Nakakasama ka naman ng loob. Sorry po, Manang. Ayaw mo? Tinatanggahan mo pa rin ako? Kapag may kailangan ka sa akin, tinutulungan kita. Pero pag ikaw hindi mo man lang magawa, ang kapal ng mukha mo. Galit na galit siya. Hindi ko nga alam kung ano ang gagawin ng sandaling yon. Para na siyang isang mabangis na hayop. Titig na titig pa siya sa akin ng masama. Kulang na lang ay sakmalin niya ako. Huminahon po kayo, Manang. Huwag naman po kayong magalit. Hindi ko po kasi pwedeng suwayin ang tatay ko. Buisit ka! Buisit! Nagmamadali na siyang umalis noon. Para naman ako nabunutan ng malaking tinik sa dibdib. Lalo pang gumulo ang buhay namin simula nang mangyari yun. Naaalala ko nga ang kinuwento sa akin ng tatay ko. Bakit po, Tay? Totoo po ba yung sinasabi ninyo? Paano po nangyari yun? Sinaktan niya po ba kayo? Nakilala niyo po ba kung sino siya? Ano po kasi, Tay, may hinala ako kung sino ang nakita ninyo. Nagkakamali po kayo, hindi po siya. Wala po siyang kasalanan. Tay, ipangako ninyo na hindi po muna ninyo sasabihin kahit kanino hanggat wala pa akong pinanghahawakang patunay. Tay, makinig naman po kayo kahit ngayon lang. Alam ko po kung sino ang totoong may kasalanan sa mga pagpatay. Si Manang Mirasol po. Tay naman! Hindi talaga naniwala sa akin ang tatay ko. Hindi ko na nga alam kung ano ang gagawin ko. Naaalarma na rin ako sa mga nangyayari kaya hindi na muna ako pumasok sa trabaho kinabukasan at hinanap ko na ang matanda para humingi ng payo. Kaso, nagulat ako nang makita ko siya. May malaking pasa kasi ang matanda sa mukha, parang may nanakit sa kanya. Awang-awa talaga ako noon sa kanya. Manong, ano po nangyari sa inyo? Sino po ang may gawa sa inyo niyan? Anong wala? Tingnan nyo nga ang laki-laki ng pasa ninyo. Hindi po natin pwedeng baliwalain na lang yan. Manong, wag nang matigas ang ulo ninyo. Sabihin niyo po sa akin kung sinong nanakit sa inyo. Pasensya na po kayo. Kasalanan ko po kung bakit nangyari sa inyo yan. Pero Manong, hindi naman po pwede yung ganyan. Nagdurusa na po kayo dahil sa mga katangahan ko. Lagi na lang kayo napeperwisyo dahil sa akin. Dahil sa mga mali at makasarili kong pagpapasya. Wala man lang ako nagawa para tulungan kayo eh. Sa puntong yon ay nakapagdesisyon na ako na kailangang malaman ng lahat ang katotohanan. Pinuntahan ko agad ang pinsan ko para humingi ng tulong. Nagkaroon na ako ng lakas ng loob na magsalita nang makita ko ang pagdurusa ng matandang pulube. Siya ang umaako ng lahat ng kasalanan ng iba at wala naman siyang magawa para ipagtanggol ang kanyang sarili. Totoo ba yan, Manang? Si Manang Mirasol po talaga ang aswang? Parang imposible naman po yata ang sinasabi ninyo. Ang bait-bait po niya eh. Maniwala ka sa akin, nakita mismo ng dalawang mata ko nang patayin niya ang aso. Kung ganun eh, kailangan na po natin siyang isumbong. Yun kasi ang problema ko. Nagsinungaling kasi ako sa barangay nung isang araw. Hindi ko alam kung maniniwala sila sa akin ngayon. Kung ganun, kailangan po nating patunayan na siya nga ang aswang. Pero Manang, paano po natin gagawin yun? Hindi ko talaga alam kung paano. Napakadelikado pa ng naisip ni Pilar. Kasi yun lang ang tanging paraan para mapawalang sala ko ang matandang pulube. Bumuo kami ng plano. Balak naming hulihin sa akto si Manang Mirasol. Nung una ay ayaw talagang pumayag ni Pilar pero pilit ko siyang kinumbinsi. Isinakatuparan namin ang planong yon isang gabi.
Inabangan namin si Manang sa labas ng bahay niya. Manang, pwede bang wag na nating ituloy ang plano natin? Alam mo naman na sobrang mapanganib ang iniisip mo. Pwede natin tong ikapahamak. Pwede pa natin tong ikamatay. Pasensya ka na, Day, nadamay ka pa. Wala naman kasi akong ibang maasahan kundi ikaw. Saka kailangan talaga nating gawin to para matapos na ang paghahasik niya ng lagim. Pero Manang, masama talaga ang kutob ko eh. Kinakabahan po talaga ako. Kanina pa mabilis ang kabog ng dibdib ko. Huwag kang matakot. Nagdala naman tayo ng mga pangontra. Hindi niya tayo masasaktan. Nag-uusap pa lang kami noon nang mapansin namin ang pagbukas ng pinto. Kinabahan na kami noon. Nakakakilabot kasi talaga ang itsura niya. Napakaitim ng balat niya gaya sa paniki. Nanlalaki ang mga mata na kulay pula. Nung tumakbo din siya ay gaya sa isang aso. Tara na, Day. Sundan na natin siya. Dali. Bilisan mo. Teka, nasaan na siya? Saan siya nagpunta? Hindi ko po alam, Manang. Nang walang ano-ano'y nakarinig ako ng malahalimaw na ungol. Pagtingin ko rin ay sumusugod na pala siya sa akin. Sasabuyan ko na sana siya ng asin pero hinampas niya ang lalagyan kaya natapon. Sinubukan siyang atakehin ni Pilar pero itinulak niya lang ang pinsan ko na walang kahirap-hirap. Ang lakas naman ng loob mong kalabanin ako! Hanina! Tama ang sinabi sa'yo ng tatay mo! Bobo ka nga! Paano mo nagawa yun? Paano mo nagawang maghasik ng kasamaan dito sa lugar namin? Akala ko pa naman mabait ka. Para na nga kitang nakakatandang kapatid eh. Pero hindi na ngayon kasi salbahe ka. Ano naman ngayon sa akin? Alam mo, hahayaan na sana kitang mabuhay. Kaso nangahas ka pang kalabanin ako. Dahil dyan, hindi na kita pwedeng buhayin. Umatake siya sa akin. Sobrang bilis ng pangyayari at hindi na ako nakakilos. Hinawakan niya ako sa leeg ng sobrang higpit. Walang kasing sakit yon. Parang bumaon at bumuta sa balat ko ang isang alambring puno ng tinik. Tumigil ka! Bigla-bigla na lang pumatong sa likuran niya si Pilar. Nabitiwan ako ni Manang kaso siya naman ang binalibag nito sa lupa. Malakas ang pagkakabagsak niya kaya nag-alala talaga ako sa pinsan ko. Pilar! Pilar! Walang iya ka talaga! Napakasama mo, hayop ka! Galit na galit ako kaya bala ko sanang gantihan ang babaeng yon. Kaso, isang kalmot niya lang sa braso ko at nawala na ang tapang ko at napalitan ng matinding takot. Bobo ka talaga! Dapat tumakas ka na habang may pagkakataong ka pa. Ngayon, 2 na kayong mamamatay. Sinugod niya ako at pumaibabaw siya sa akin. Sinubukan kong magpumiglas pero baliwala, sobrang lakas niya. Mas madiin na rin ang pagkakasakal niya sa akin nun. Hindi na nga ako makahinga sa sobrang sakit. Nawawala na rin ako ng malay. Akala ko talaga katapusan ko na. Nagulat na lang ako nang umalis si Manang sa pagkakapatong niya sa akin. Nanghihina na ako noon pero dinig na dinig ko pa rin ang malalakas niyang sigaw. Parang dumadaan siya sa matinding sakit. Nagulat na lang ako nang makita ko ang matanda. Parang umiiyak na siya. Opo. Tinulungan niya akong makatayo at dun ko palang nakita ang nangyari sa aswang. May sibat na gawa sa kawayan na bumaon sa likod niya. Hindi na siya gumagalaw, hindi na rin siya humihinga. Nagtagumpay ang matandang pulubi na mapuksa siya. Dali-dali naming inasikaso ang pinsan ko at sinugod sa ospital. Sa awa naman ng Diyos ay wala namang nangyaring masama sa kanya. Nag-alala naman ng sobra sa akin ng tatay ko matapos niyang malaman kung anong nangyari. Nagsisi pa nga siya na hindi siya naniwala sa akin. Pinangako niya rin na magbabago na siya para sa amin. Kumalat naman agad ang balita tungkol sa aswang. Pinuntahan pa nga nila ang bahay niya noon at may nakita silang mga boteng may kung ano-anong klaseng likido. Nakumbinsi tuloy ang lahat na siya nga ang salot sa baryo namin. Simula rin ang mapuksa ang aswang ay naging tahimik na ulit sa baryo namin.
Dahil sa kabayanihan ng matandang pulubi ay maraming humanga sa kanya. Dumagsa rin ng tulong sa kanya. Naialis na rin siya sa kalsada at nanirahan na sa isang institusyon na para sa mga katulad niyang may kapansanan. Sinisiguro ko naman na madalas ko siyang pinupuntahan para kumustahin at alagaan. Nang makatapos naman ako sa pag-aaral at nakakuha ng mas magandang trabaho, ay kinuha ko rin siya at ako na mismo ang nag-alaga kay Manong Roning. Itinuring ko na siyang lolo at siya naman ay itinuring din akong apo.